Nagdadrive ako papunta sa bahay ng aking manugang na lalaki at nagbasya akong dumalaw sa kanya. Pero nang makita ko ang kotse ng aking asawa sa gate, isang makintab na pilak na Lexus na dapat ay nasa aming garahe, ang aking puso ay biglang kumirot sa isang pakiramdam ng gulo. May mali, sa isip ko, at tahimik akong lumapit sa bintana. Sinusubukang hindi ipahalata ang sarili. Ang narinig ko sa loob ay sumira at nagbago ng aking mundo magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan ka nakikinig. Kapag ang matandang tanga ay pumirma na sa mga papel, magkakaroon tayo ng lahat ng plano natin. Ang boses ni Margarita ay lumutang sa bahagyang bukas na bintana na parang lason sa aking mga ugat. Nakatigil ako sa aking kotse sa labas ng bahay ni Brianna. Ang mga susi ay nakabitin pa sa ignition. 5 minuto ang nakalipas. Tinawagan ko ang aking anak na babae upang sorpresahin siya ng plano sa hapunan. Sorry, Dad. Wala ako sa bahay. Pero narito si Danilo na nagtatrabaho sa ilang case files. Sabi niya ng masaya. Ngunit narito ang pilak na Lexus ni Margarita na hayagang nakaparada sa driveway. Pinatay ko ang makina at lumapit sa bintana sa nanginginig na mga baa. Sa pamamagitan ng siwang sa kurtina, malinaw kong nakita sila. Ang aking asawa ng 25 taon na nakasandal sa sofa ng aking anak na babae na parang pag-aari niya ito. At si Danilo na nakasandal sa bookshelf na may ngising mapang-uyam na kinamuhian ko na. Perpekto ang timeline, sabi ni Danilo. Ang kanyang boses bilang abogado ay matigas sa kasiyahan. Mag-file sa Hunyo, mag-claim ng irreconcilable differences. Sa bagong batas ng YOA, si Margarita ay may karapatan sa kalahati ng lahat ng nakuha sa kasal, kasama ang spousal support habang buhay. Tumawa si Margarita. Ang tunog na iyon na dating nakakaakit sa akin. Ang construction business lamang ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Idagdag ang mga rental properties, ang vacation home, investments. Tinitingnan natin ang halos 20 milyon sa kabuuan. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ko ang aking cellphone. Tinatama ang record ng eksakto nang magpatuloy si Danilo sa kanyang legal na talumpati. Ang magandang bahagi ay ang kanyang mapagkakatiwalaang ugali. Si Alan ay walang ideya na dokumentado na natin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng mga buwan. Mga bank statements, property deeds, business valuations, lahat ay nakopya na. Itinuro niya ang isang Manila folder sa coffee table. Praktikal niyang ibinigay sa atin ang mga susi sa kanyang kaharian. 2 taon ng paglalaro bilang tapat na asawa, sabi ni Margarita, tinitingnan ang kanyang manicured nails. Nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanyang boring na kwento tungkol sa construction. Tumatango ng simpatiko kapag nag-aalala siya sa payroll. Diyos, ang lalaki ay talagang naniniwala na mahal ko siya. May sanga na pumutok sa ilalim ng aking paa. Pareho silang natigilan sa gitna ng usapan. Ang mga ulo ay lumingon sa bintana na parang natatakot na usa. Pinindot ko ang sarili laban sa brick wall. Ang puso ay bumibiting laban sa aking mga tadyang. Pawis na tumutulo kahit sa lamig ng Abril. May narinig ka ba? Ang boses ni Margarita ay may tala ng hinala. Siguro ang pusa ng kapitbahay. Sagot ni Danilo pagkatapos ng pause. Paranoid ka. Mapapatawad mo ba ako kung natuklasan ito ni Alan bago tayo handa? Hindi niya malalaman. Ang lalaki ay hindi makakakita ng conspiracy kahit may neon sign nito. Ang tawa ni Danilo ay puno ng paghamak. Sa Setyembre, ikaw ay diborsyado, mayaman, at malaya na gawin ang anumang gusto mo sa sinumang gusto mo. Pinilit kong manatili sa taguan hanggang magpatuloy ang kanilang usapan. Ang aking cellphone ay nakakakuha ng bawat nakalalason na salita. Nang sa wakas ay nakabalik ako sa aking kotse 15 minuto ang lumipas. Ang buong mundo ko ay nagbago sa aksis nito. 25 taon ng kasal. Nabawasan sa sesyon ng legal na estratehiya sa pagitan ng aking asawa at manugang. Ang folder sa coffee table na yon ay nag-hound sa akin. Mga buwan ng pagpaplano, dokumentasyon, paghahanda. Habang nagtatrabaho ako ng 16 na oras na araw, upang buuin ang ating kinabukasan. Sila ay sistematikong nagmamapa ng pagwasak nito. Nakaupo ako sa upuan ng driver, nakatitig sa aking mga kamay na nakabalot sa manibela, ang parehong mga kamay na nagtayo ng construction empire mula sa wala, na nagbigay ng bawat ginhawa na tinatamasa ni Margarita, na naglakad sa kanya sa aisle nang tumanggi ang kanyang sariling ama na dumalo sa aming kasal. Ang boses ni Margarita ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Ang lalaki ay talagang naniniwala na mahal ko siya. Ang pinakamasama hanggang 30 minuto ang nakalipas. Talagang naniniwala ako. Binuksan ang front door ng eksakto nang abutin ko ang mga susi ng kotse. Si Margarita ang unang lumabas. Ang kanyang designer handbag ay nakasabit ng kaswal sa kanyang gilid.
Sinundan ni Danilo na nag-aayos ng kanyang tea nang may sanay na precision. Wala sa kanila ang inaasahan na makita akong nakaupo sa aking Honda. At ang gulat ay nakarehistro sa mukha ni Margarita na parang sampal. Alan. Ang kanyang boses ay umakyat ng isang oktaba. Ano ang ginagawa mo dito? Pinilit kong gawing normal ang aking ekspresyon. Kahit ang pulso ko ay bumibiyeting sa aking mga tainga. 25 taon ng kasal ang nagturo sa akin na basahin ang kanyang mga mood. Pero mukhang nag-acting siya sa buong panahon. Tapos lang ang inspeksyon sa job site malapit dito. Nagsinungaling ako ng maayos, lumalabas sa kotse. Akala ko dadaan ako at dadalaw kay Brianna. Si Danilo ay lumapit ng proteksyon kay Margarita. Ang kanyang abogado instincts ay nag-activate. Ang mga maputlang kulay abo niyang mga mata ay nag-aral sa aking mukha ng may hindi komportableng intensity. Naghahanap ng bitak sa aking kwento. Wala siya rito, sabi ni Margarita ng mabilis. Kami lang ako ay tumutulong kay Danilo na ayusin ang ilang legal na dokumento para sa isang client. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang dila ng may sanay na kadalian. Ilang kasinungalingan ang nilamon ko sa mga taon nang walang tanong. Oh, pinanatili kong magaan ang aking boses, conversational. Akala ko hanggang 6 oras ka sa trabaho ngayon. Hindi mo ba nabanggit ang tungkol sa Henderson proposal kaninang umaga? Isang bigla ng panik ang dumaan sa kanyang mga tampok. Umalis ako ng maaga. Sakit ng ulo. Sorry to hear that. Lumiko ako kay Danilo nang may gawang pagkakaibigan, nagtatrabaho sa isang interesting case. Asset division. Sagot niya nang hindi nag-isip. Pagkatapos ay nahuli ang sarili. Para sa isang divorce client, napakakomplikadong sitwasyon sa pananalapi. Ang irony ay nakakatawa kung hindi naman sumisira sa aking buhay. Ang mga mata ni Margarita ay lumipat sa pagitan ni Danilo at akin. Nagkalkula. Gaano ka nakatagal dito, Alan? Kakadating ko lang. Bakit? Wala naman. Pero ang kanyang ngiti ay mukhang pininturahan. Mukha kang tense. Okay lang ba lahat? Ang babaeng naglano ng aking financial ruin sa loob ng mga buwan ay nag-alala sa aking kapakanan. Halos tumawa ako. Mahabang araw, alam mo kung paano. Itinuro ko kay Danilo. Huwag mo akong pigilan sa inyong work session. Tapos na kami, sabi ni Danilo. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng possessive sa lower back ni Margarita. Ang gesture ay mukhang automatiko, intimate. Gaano katagal na nangyayari iyon? Magandang timing, then. Inilabas ko ang aking cellphone upang tingnan ang oras. Tinitiyak na makikita nila ang device. Wala sa kanila ang nag-react. Pero nahuli ko ang mga mata ni Danilo na nakatitig sa screen. Dapat na akong umuwi. Hindi magluluto ang hapunan ng mag-isa. Ang tawa ni Margarita ay mukhang pinilit. Darating ako mamaya. Kailangan ko lang tapusin ang ilang bagay dito. Sage, take your time. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay huminto na parang may naalala. Oh, Margarita. Tumawag ang opisina ni Yar Patterson tungkol sa rescheduling ng iyong physical. May conflict daw sa iyong work schedule. Ang kanyang mukha ay naging blanko sa isang split second. Ang hitsura ng isang taong nahayag ang kasinungalingan. Pagkatapos ay nakabawi siya ng may kahangahangang bilis. Siguro may mix-up. Tatawagan ko sila mamaya. No worries. Nangyayari ang mga ganitong bagay. Sumalampak ako sa upuan ng driver. Ang puso ay bumibiting. Kita tayo mamaya. Habang nagbaback out ako sa driveway, pinanood ko sila sa aking rear view mirror. Nanatili silang natigilan hanggang nawala ang aking kotse sa kanto. Pagkatapos ay agad na lumapit sila sa isa't isa. Ang mga ulo ay nakayuko sa urgent na usapan. Natapos ang three-way dance ng panlilinlang. Hinala nila na baka narinig ko ang isang bagay. Alam ko na plano nilang sirain ako. At lahat tayo ay nagpapanggap na perpektong normal ang lahat. Si Margarita ay magdadrive pauwi ng mag-isa. Armado ng mga paliwanag para sa kanyang maagang pag-alis sa trabaho at presensya sa bahay ni Danilo. Siguro nakaisip na siya ng dose-dose ng makatwirang dahilan sa oras na pumasok siya sa aming front door. Pero hindi niya alam ang recording sa aking cellphone. 43 minuto ng crystal clear audio na magbabago ng lahat. Pumasok ako sa traffic. Matatag ang mga kamay sa manibela sa unang pagkakataon sa isang oras. Ang shock ay nawawala. Pinalitan ng isang bagay na mas malamig at mas focus. Akala nila naglalaro sila ng chess sa isang manlalaro ng checkers. Malapit na nilang matuklasan ang kanilang pagkakamali. Ang 15 minutong biyahe pauwi ay lumipas sa blur ng traffic lights at muscle memory. Ang aking Honda ay nakahanap ng daan sa aming circular driveway nang walang conscious direction. Lampas sa manicured gardens. Pinilit ni Margarita na magbayad tayo ng iba
para magmaintain. Lampas sa fountain na kinomisyon niya para sa aming 20th anniversary. Nakaupo ako sa kotse sa loob ng ilang minuto. Nakatitig sa bahay na aking itinayo gamit ang aking sariling mga kamay noong 1995. Bawat board, bawat pako, bawat maingat na planong detalye ay isang love letter sa babaeng ngayon ay nagpaplano na agawin ito mula sa akin. Binuksan ang front door sa katahimikan na iba na ngayon. Hindi mapayapa, kundi guwang. Ang presensya ni Margarita ay laging napupuno ang mga silid na ito ng kwento tungkol sa kanyang araw. Reklamo tungkol sa mga kapitbahay, excitement sa bagong bili. Ngayon ay nagtataka ako kung gaano karami nito ang performance. Ang wedding photo sa mantle ang unang nakita ko. Disyembre 15, 1987. Si Margarita Radian sa Ivory Silk. Ako awkward sa rented tuxedo. Pareho kaming nagniningning sa kung ano ang akala ko ay tunay na kaligayahan. Siya ay 22, nagtatrabaho bilang sekretary sa Morrison & Associates downtown. Ako ay 37. Ang aking construction business sa wakas ay kumikita ng totoo pagkatapos ng 10 taon ng 12 oras na araw at instant noodle dinners. Nagkakilala kami sa company Christmas party noon. Si Morrison ay client. Nirenovate ko ang kanilang opisina noong nakaraang spring. Tumawa si Margarita sa aking terrible joke tungkol sa concrete mixers. Isang tunog na parang silver bells na nagpayak sa aking dibdib ng may hindi inaasahang longing. Nang anyayahan ko siya sa hapunan, namula siya at sabi. Nang mabilis na nagtaka ako, kung naghihintay siya na tanungin ko. Ang aming unang date sa Romanos Italian restaurant ay umabot hanggang hating gabi. Nakikinig siya ng may tunay na interes habang inilalarawan ko ang aking mga pangarap na magtayo ng isang bagay na tatagal. Isang bagay na mabubuhay ng higit sa atin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pinag-usapan ko ang mga bahay na gusto kong gawin. Ang mga pamilya na gusto kong protektahan. Hindi ka lang nagtatayo ng structures. Sabi niya, umabot sa ibabaw ng table upang hawakan ang aking kamay. Nagtatayo ka ng homes. Nagpropose ako 6 na buwan pagkatapos. Ang kitchen table ay may hawak na aming 25th anniversary card mula noong nakaraang Disyembre. Ang sulat kamay ni Margarita ay elegante pa rin sa blue ink. Sa aking wonderful husband, salamat sa pagtupad ng lahat ng aking pangarap. Narito sa 25 pang taon ng kaligayahan. All my love, Margarita. All her love. Ang parirala ay mapait ngayon. Lumipat ako sa living room kung saan ang mga baby pictures ni Brianna ay nakalinya sa built-in shelves na aking ginawa sa panahon ng pagbubuntis ni Margarita. Hunyo 8, 1975. Ang araw na ipinanganak ang aming anak na babae. Si Margarita, pagod, pero nagniningning, hawak ang aming pulang mukha na miracle na parang nilikha siya para sa motherhood. Ang mga unang taon na iyon ay ang pinakamasaya sa aking buhay. Si Margarita ay nagtalaga ng sarili sa pagiging ina ng may parehong intensity na dating dala niya sa pagpaplano ng aming kasal. Parent-teacher conferences, soccer games, birthday parties ng may elaborate themes. Dinokumentado niya ang bawat sandali ng may matinding maternal pride. Ikaw ang pinakamahusay na ama sa mundo. Sabi niya sa akin noong gabing nagraduate si Brianna ng high school. Luha na tumutulo sa kanyang mukha habang pinapanood namin ang aming anak na tumanggap ng diploma. Gagawin niya ang incredible things dahil sa foundation na ibinigay mo sa kanya. The foundation I gave her, not we. Kailan pa nagpapakita ang mga bitak noon? Lumubog ako sa aking leather recliner. Ang isa na laging reklamo ni Margarita na masyadong pangit para sa formal living room, at hinayaan ang mga alaala na dumaloy sa akin. Ang aming 10th anniversary cruise sa Alaska. Si Margarita ay tunay na natutuwa sa glaciers at wildlife. Graduation ni Brianna sa college. Lahat tayo umiyak habang lumalakad siya sa stage ng may psychology degree. Mga umaga ng Pasko na puno ng tawa at chaos. Si Margarita na nagpipilit ng elaborate decorations na tumatagal ng weeks para i-install at isang araw para i-dismantle. Kailan nag-transform ang gratitude sa entitlement? Kailan ang salamat sa pagbibigay ng buhay na ito ay naging? Deserve natin ang higit pa. Ang recording sa aking cellphone ay may sagot. Si Margarita ay hindi na nagmamahal sa akin sa loob ng mga taon, posibleng decades. Bawat halik, bawat anniversary celebration, bawat I love you na binulong sa dilim ay calculated. Manipulation na idinisenyo upang panatilihin akong nagtatrabaho. Kumikita. Nagtatayo ng yaman na kalaunan ay may claim niya bilang kanya. 25 taon ng aking buhay na nabawasan sa legal na strategy session. Nakaupo ako sa lumalaking dilim ng aming living room.
Napaligiran ng ebidensya ng kung ano ang akala ko ay masayang kasal. At naramdaman ang isang bagay na malamig at analytical na naninirahan sa ibabaw ng grief. Akala ni Margarita na naglalaro siya ng long game. Positioning ang sarili para sa maximum financial gain, habang pinapanatili ang plausible deniability. Wala siyang ideya na ang kanyang asawa ay may paehong strategic mind na nagtayo ng construction empire mula sa wala. Ang laro ay magbabago. Ang katahimikan ng living room ay yumakap sa akin, habang pinilit kong mag-isip tulad ng businessman na laging ako. Kailan nag-shift ang pag-ugali ni Margarita mula sa tunay na partnership patungo sa calculated positioning? Ang sagot ay dumating ng may hindi komportableng clarity. 2020 nang nakuha ng Cole Construction ang Morrison Municipal Center contract. $50 milyon sa loob ng 3 taon. Ang pinakamalaking project sa history ng company. Umuwi ako noong Abril na gabi na yon na inaasahan ang celebration. Siguro tiyampag. Tiyak ang enthusiastic support na nagsustain sa akin sa bawat nakaraang milestone. Sa halip, si Margarita ay nakaupo sa kitchen table ng may real estate magazine at calculator. Ibig sabihin nito ay makakaya na natin ang bahay sa Elm Street. Anunsyo niya nang hindi tumitingin. Ang may circular driveway at pool. Ang Hendersons ay humihingi ng 4.2 milyon. Hindi congratulations sa achievement. Hindi pride sa trabaho na mag-empleyo ng 300 tao sa 3 taon. Agad na focus sa kung ano ang maibibili ng aking sukses para sa kanya. Margarita, hindi pa ako nagsisimula sa project. May design work, permits, subcontractor negotiations. Pero guaranteed ang pera, di ba? Sa wakas ay tumingin siya sa akin noon. Ang kanyang berdeng mga mata ay nagkalkula. I mean, kapag pumirma ka na sa contract, kailangan bayaran ng city. Ang usapan ay tumagal ng 2 oras. Nagmapa siya ng expenditures hanggang sa huling detalye. Ang bagong bahay, country club membership, luxury cars, European vacations. Hindi our expenditures, hers. Ang pronouns ay nagtuturo. Kahit masyado akong focus sa project logistics upang mapansin. Sa 2021, ang demands ay lumala. Ang country club membership ay naging non-negotiable nang sumali ang Pattersons sa Riverside Hills. Ang aming sapat na vacation cabin sa Wisconsin ay naging nakakahiya kumpara sa Johnson's Place sa Aspen. Si Margarita ay nagsimulang mag-drop ng hints tungkol sa ibang asawa. Ang mga asawa ay talagang nakakaunawa kung paano tratuhin ang isang babae. Ang physical intimacy ay nawala ng paunti-unti. Nang dahan-dahan na iniugnay ko sa edad at stress. Separate bedrooms ay naging necessary dahil sa aking snoring. Kahit hindi kailanman nagrereklamo si Margarita tungkol sa snoring sa 23 taon ng kasal. Ang dinner conversations ay nag-shift mula sa discussions ng ating araw patungo sa detalyadong accounts ni Margarita kung ano ang pag-aari, na-achieve o ipinapakita ng ibang pamilya. Binili ng asawa ni Sarah Mitchell ang isang Mercedes para sa kanilang anniversary. Nabanggit niya noong nakaraang buwan. Pinutol ang kanyang salmon ng may surgical precision dahil pinahahalagahan niya ang lahat ng isinakripisyo niya para sa kanilang kasal. Sacrifice na parang ang pagsuporta sa aking career. Habang nabubuhay sa lutsuri, ay nangailangan ng malaking personal loss. Ang friendship kay Danilo ay lumakas pagkatapos ng kasal ni Brianna noong Setyembre 2023. Bigla, si Margarita ay na-fascinate sa legal proceedings. Nagtatanong ng hypothetical questions tungkol sa property division at spousal rights para sa isang kaibigan na maaring mangailangan ng advice. Nagsimula siyang tumanggap ng phone calls na nagpapadala sa kanya sa ibang silid na claiming na book club discussions o volunteer committee meetings. Ilan sa mga calls na iyon ang conspiracy sessions. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-replay ng segments ng recording ngayon. Boses ni Danilo. Dokumentado na natin ang kanyang assets sa loob ng mga buwan. Tawa ni Margarita. 25 taon ng paglalaro bilang devoted wife. Ang dokumentasyon ay may sense ngayon. Biglang interest ni Margarita sa aking financial reports. Ang kanyang mga tanong tungkol sa business valuations. Ang kanyang insistence sa joint accounts, habang pinapanatili ang kanyang sariling separate credit cards. Siya ay nagsasagawa ng reconnaissance, habang nagtatayo ako ng empire na plano niyang agawin. Pero si Margarita ay gumawa ng crucial error sa kanyang strategic planning. Hindi niya underestimated ang lalaking nagtayo ng Cole Construction mula sa single truck at borrowed tool set. Ang parehong analytical mind na nag-navigate ng 35 taon ng construction projects, labor negotiations, at municipal contracts ay ngayon focused sa ibang uri ng problem solving. Akala nila naglalaro sila ng chess sa isang hindi nakakaalam ng rules. Si Margarita ay gumugol ng
Mga buwan sa positioning ng kanyang pieces, habang assuming na hindi ko napansin ang board. Malapit na niyang matuklasan na ang kanyang asawa ay nakakaunawa ng strategy ng higit sa inaakala niya. Tumayo ako mula sa recliner at naglakad sa aking home office kung saan ang mga files na naglalaman ng 35 taon ng business records ay nakalinya sa built-in shelves. Tax returns, contracts, partnership agreements, property deeds, lahat ng akala ni Margarita na lihim niyang dinodokumento. Pero may alam ako na hindi niya alam. Ang tunay na assets ay hindi sa mga files na iyon. Umabot ako sa aking cellphone at nag-scroll sa contacts hanggang makita ko ang number na kailangan ko. Marcus Webb, aking accountant, aking kaibigan, at ang tanging taong nakakaalam tungkol sa offshore arrangements na itinayo ko years ago para sa tax optimization purposes. Oras na para tumawag na magbabago ng lahat. 3 araw ng methodical research ang nag-transform ng aking home office sa war room. 2 laptops ang humihina ng tahimik sa mahogany desk na aking itinayo 15 taon ang nakalipas. Ang kanilang screens ay nagpapakita ng bank statements, legal databases, at property records. Yellow legal pads ang sumasakop sa bawat surface na puno ng columns na may label na assets, weaknesses, timeline, at leverage points. Nag-ahit ako ng maingat noong umagang iyon. Nagbihis ng aking pinakamahusay na Navy suit, at naglagay ng reading glasses na laging sinasabi ni Margarita na ginagawa akong distinguished. Nakakapagdaka kung gaano kabilis ang grief ay maaring mag-crystallize sa strategy kapag may 35 taon ng business experience na may daragdag. Si Marcus Webb ay mas helpful kaysa inaasahan ko. 3 offshore accounts na itinayo ko years ago para sa tax optimization. Completely legal, fully documented, pero invisible sa sinumang walang forensic accounting skills. Ang amateur reconnaissance mission ni Margarita ay nakaligtaan ang tunay na treasure. Siya ay nagkatalog ng visible kingdom habang ang crown jewels ay nanatiling hidden in plain sight. Pero si Margarita ay busi din. Ang kanyang credit card statements ay nagsasabi ng fascinating story. $47,000 sa unauthorized transfers sa loob ng 8 buwan. Ipinadala sa joint savings account na hindi ko binuksan. Ang beneficiary name ay nagpaiyak sa aking panga. Danielle Thompson. Sila ay positioning ang sarili bilang financial partners nang matagal bago magsimula ang kanilang divorce conspiracy. Luxury lunches sa Riverside Country Club, $300 spa treatments, designer clothing purchases na suspiciously coincide sa kanyang book club meetings. Bawat expense ay nagpipinta ng larawan ng babaeng naghahanda para sa ibang buhay. Ang ika-8 sa 500 na Hemed handbag na binili niya noong nakaraang Martes ay may particular irony dahil nagrereklamo siya tungkol sa grocery costs kaninang umaga. Ang vulnerabilities ni Danilo ay mas illuminating. Ang aking construction industry contacts ay generous sa impormasyon tungkol sa pinakaambisyoso na abogado ng Davenport. Ang lalaking nagpaplano na agawin ang aking fortune ay nalulunod sa utang. $180,000 sa student loans at $8,500 monthly office lease na pinili para sa image kaysa prudence at lumalaking reputation para sa cutting ethical corners kapag tight ang payment schedules. Si Thompson ay sharp lawyer. Sabi sa akin ni Jim Morrison mula sa Morrison Concrete sa ibabaw ng cap. Pero may tsampag tastes siya sa beer budget. May utang sa 3 kong subcontractors na halos 25 grand total. Laging nangangako ng payment next week at pagkatapos ay nawawala kapag dumating ang bills. Ang website ng State Bar Association ay nagpahayag ng 2 dismissed ethical complaints sa nakaraang taon. Perhong involving client fund mismanagement. Dismissed pero documented. Sa legal circles, kahit unsuccessful complaints ay nag-iwan ng stains sa professional reputations. Lumundo ako sa aking leader chair. Surveying ang intelligence na nakalap sa 72 oras ng patient investigation. Si Margarita at Danilo ay catastrophically underestimated ang kanilang kalaban. Nakita nila ang mapagkakatiwalaang asawa na nagtatrabaho ng mahabang oras at bihirang magtanong sa household expenses. Nabigo silang makilala ang analytical mind na nagtayo ng coal construction mula sa single truck sa 12 milyon enterprise. Tumunog ang phone, nagjaring sa akin mula sa strategic reverie. Pangalan ni Brianna ang lumitaw sa screen. Hey, sweetheart. Pinanatili kong warm ang aking boses. Normal. Kumusta ang iyong araw? Dad. Kailangan kong magtanong ng isang bagay. Ang kanyang tono ay may careful neutrality na ginagamit niya sa troubled patients. Okay lang ba lahat sa inyo ni Mom Letly? May weird tension kapag kasama ko kayong pareho. Ang aking kamay ay humigpit sa phone. Gaano karami ang alam niya? Gaano karami ang sinabi sa kanya ni Danilo
tungkol sa kanilang conspiracy. Ano ang nagpatanong sa iyo? Maliit na bagay. Si Mom ay stress tungkol sa pera. Na weird dahil maganda ang business. At si Danilo ay patuloy na nagtatanong ng weird questions tungkol sa structure ng iyong company. Tulad ng paano gumagana ang partnerships at sino ang kumokontrol sa kung anong assets. Huminto siya. Parang nagfi-fishing sila ng impormasyon. Pero hindi ko ma-figure out bakit. Fishing for information. Ang psychology training ng aking anak na babae ay nakadetect ng predatory behavior na akala ng kanyang ina at asawa ay naitago nila. Siguro curiosity lang tungkol sa kung paano gumagana ang business world. Sabi ko nang maingat. Si Mom ay laging interested sa financial security. Siguro. Pero si Brianna ay hindi mukhang convinced. Dad, kung may mali, I mean really wrong, sasabihin mo sa akin, di ba? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan natin na parang loaded weapon. Sabihin sa kanya kung ano. Na ang kanyang ina ay nagpaplano na sirain ako financially. Na ang kanyang asawa ay nag-orchestra ng buong conspiracy. Na ang pamilya na pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay ay itinayo sa kasinungalingan. Siyempre, sweetheart, pero okay lang lahat. Usual business pressures lang. Pagkatapos naming mag-hang up, nakaupo ako na nakatitig sa aking research notes. Si Danilo ay nagpupump sa aking anak na babae ng impormasyon tungkol sa aking business structure. Ang scope ng kanilang intelligence gathering operation ay mas malawak kaysa napansin ko. Oras na upang tiyakin na makukuha nila ang eksaktong impormasyon na gusto kong makuha nila. Nagpo-process pa ako ng warning ni Brianna tungkol sa phishing expedition ni Danilo nang tumunog ang aking secure phone line. Sarah Chen, aking accountant sa loob ng 12 taon. Ang kanyang boses ay crisp ng may professional efficiency. Alan, handa na ang asset protection documents para sa signature. Nang banggitin mo ang pag-update ng estate planning, nag-take ako ng liberty na mag-research ng optimal structures. Isang pause. Ito ay higit pa sa estate planning, di ba? Gaano ka perceptive? 28 taon sa forensic accounting ang nagtuturo sa iyo na basahin ang between the lines. Dapat ko bang tanungin kung anong uri ng threat ang pinoprotektahan natin? The domestic variety. Ang katahimikan ni Sarah ay nagsasalita ng volumes. Nag-handle siya ng 3 divorces para sa aking construction crew supervisors. Alam niya ang landscape. Magiging handa ang lahat sa tanghali, sabi niya. Ang business assets ay completely insulated mula sa anumang personal legal action. Sinumang nagpaplano na kumuha ng ron sa iyong personal finances ay hindi man lang makikita ang tunay na mo. Ni. Sa 10 oras nakaupo ako sa harap ni Tom Bradley, president ng First National Bank, at aking golf partner sa loob ng 15 taon. Ang mahogany conference room ay amoy cap at leader. Familiar territory kung saan nag-negotiate ako ng 12 ng construction loans. Account security review, sabi ko, nag-slide ng documents sa ibabaw ng polished table. Kailangan kong i-verify ang lahat ng joint access points at temporarily frozen pending identity confirmation. Bahagya tumaas ang kilay ni Tom. Comprehensive ito, Alan. Bawat joint account, credit line, at automatic payment system. Every single one. Pwede ko bang tanungin? Hindi mo pwede. Pero ngumiti ako nang sabihin ko. Gaano katagal para mag-take effect ang security holds? Immediately upon your signature. Lahat ng account holders ay makakatanggap ng notification na ang access ay nangangailangan ng in-person verification na may photo, ID at secondary documentation. Pinag-aralan ni Tom ang aking mukha. Magdudulot ito ng malaking inconvenience kay Margarita. Binibilang ko iyan. Ang security holds ay nag-activate sa 11 oras 47 minuto eksakto nang nakaupo si Margarita para sa kanyang weekly lunch sa Riverside Country Club na may 3 iba pang construction wives. Nag-buzz ang aking phone sa unang decline transaction sa 12 oras 3 minuto nagre-review ako ng contractor bids nang dumating ang panic call ni Margarita sa 12 oras 50 minuto. Alan, may mali sa ating accounts. Declined ang aking card sa lunch at nang tumawag ako sa bank. Sabi nila may security hold. Alam mo ba ang tungkol dito? Perfect innocence. Walang mention ng joint account sa pangalan ni Danilo. Walang acknowledgement na nawawalang $47,000. Walang admission na nagmo-move siya ng pera nang walang alam ko. Security hold. Mukhang serious iyan. Sabi ba nila kung ano ang trigger? Isang bagay tungkol sa verifying identity at account access. Nakakahiya, Alan. Nakaupo ako rito kasama sina Linda at Susan at Janet. At hindi ko man lang mabayaran ang aking sariling lunch. Ang distress sa kanyang boses ay tunay,
Hindi dahil threatened ang kanyang conspiracy, kundi dahil publicly compromised ang kanyang social status. Pagkatapos ng 25 taon ng kasal, alam ko ang priorities ni Margarita. Tatawagan ko agad si Tom Bradley. Siniguro ko sa kanya. Ayusin natin ito. Pero hindi ko tinawagan si Tom. Sa halip, nag-drive ako sa construction site kung saan ang aking crew ay nagbuhos ng foundation para sa bagong medical center. Ang familiar sounds ng machinery at worker voices ay nakaka-ground pagkatapos ng 3 araw ng financial warfare. Nag-buzz ang aking phone ng may text messages sa buong hapon. Margarita 1:47 yem, wala pa ring access sa anumang accounts. Ridiculous ito. Margarita 2:23 yem, sabi ng sekretary ni Tom Bradley na nasa meetings siya buong araw. Anong uri ng bank president ang masyadong bossy para sa best customers niya? Margarita 3:15 yem, kahit ang emergency credit line natin ay frozen. Paano ako bibili ng groceries? Bawat message ay nagdudulot ng grim satisfaction. Sa loob ng 25 taon, si Margarita ay nag-take for granted ng financial security, habang nagtatrabaho ako ng 60 oras na weeks upang ibigay ito. Ngayon, nararanasan niya kung ano ang pakiramdam kapag nawala ang security na iyan ng walang warning. Ang reaksyon ni Danilo ay mas interesting. Sa 4:30 yem, tumawag ang aking private investigator, Mike Rodriguez, ng may update. Sinubukan ni Thompson na i-access ang kanyang shared account sa iyong asawa ng 3 beses ngayong hapon. Nang mabigoy yon, sinubukan niyang mag-withdraw ng funds mula sa kung ano ang mukhang trust account. Siguro ang education fund ng iyong anak na babae na pinamamahalaan niya. Frozen din yan. Ayon sa iyong instructions. Ang kanyang demeanor. Angry phone calls sa bank representatives. Threats tungkol sa legal action demands na makipag-usap sa management. Classic overconfident attorney na natuklasan na nawala ang kanyang leverage. Sa 6 yem. Nakaupo ako sa bahay na nagre-review ng financial battlefield ng araw mula sa aking office. Every shared account frozen. Every joint credit line suspended. Every automatic payment system na nangangailangan ng aking personal authorization. Ang access ni Margarita sa 25 taon ng accumulated wealth ay nabawasan sa kung anumang cash na dala niya sa purse. Ang security measures ay completely legal. Isang asawa na nagpoprotekta ng marital assets pending estate planning review. Kumpirmahin ni Tom Bradley na standard banking protocols ang sinusunod ng eksakto. Pero si Margarita at Danilo ay maunawaan ang message ng perpekto. Ang lalaking plano nilang financially ambush ay hindi na naglalaro ng defense. Tumunog ang aking phone sa 6:47 yem number ni Margarita. Pero ang boses na sumagot ay desperate na ngayon, hindi manipulative. Oras na upang makita kung gaano kabilis magtatraidor ang mga conspirators sa isa't isa kapag nagsimulang gumuho ang kanilang plans. Ang after-hours security guard sa Thompson and Associates ay bahagyang tumingin habang si Margarita ay nagmamadaling dumaan sa lobby sa 7:15 yem. Ang kanyang heels ay nagkiklik ng frantic sa marble floor. Alam ko ito dahil nagposisyon si Mike Rodriguez sa coffee shop sa kabilang kalye nang may clear view ng building entrance. Ang frantic call na ginawa ni Margarita mula sa aming driveway. Danilo, kailangan nating mag-usap agad. May mali talaga. Ay sapat na malakas para marinig ng kapitbahay namin. Hindi na nagmamalasakit si Margarita sa discretion. Sa 14 na TA floor, ang corner office ni Danilo ay nagniningning ng may emergency session intensity. Sa pamamagitan ng kanyang bintana, sinumang may binoculars ay makakakita ng 2 figures na nakayuko sa conference table na sakop ng documents. Ang kanilang body language ay sumisigaw, crisis management. Alam niya, ang boses ni Margarita ay lumabas sa older ventilation system ng building patungo sa accounting firm sa tabi kung saan may office ang contact ni Mike. Si Alan ay alam ang isang bagay at pinuputol niya ang lahat. Hindi ko man lang mabili ang gas para sa aking kotse. Ang response ni Danilo ay sharp, professional. Ang kanyang litigation voice ay engaged. Ang timing ay hindi coincidental. 3 araw ang nakalipas. Sabi mo siya ay dumating ng hindi inaasahan sa bahay ni Brianna, eksakto, nang nagdidiscuss tayo ng strategy. Dapat ay narinig niya ang isang bagay. Gaano karami ang maaring narinig niya? Sapat upang maunawaan. Hindi tayo naglalaro. Mga papel na nagrustle habang nagre-review si Danilo ng documents. Margarita, kailangan nating assume na ni-record niya ang ating usapan. Lahat ng sinabi natin tungkol sa assets, timeline, strategy, lahat ay potentially documented. Ang katahimikan na sumunod ay nagsasalita ng volumes. 2 conspirators na natanto na ang kanilang victim
ay ilang moves ahead habang nagko-congratulate sila sa kanilang cleverness. Ano ang gagawin natin? Ang boses ni Margarita ay nawala ang earlier confidence. Accelerate natin ang lahat. No more gradual approach. No more careful positioning. Lunes ng umaga, mag-file ako ng emergency divorce proceedings ng may immediate spousal support. Claim natin na si Alan ay enggaging sa financial abuse sa pamamagitan ng restricting ang iyong access sa marital assets. Financial abuse. Ang tono ni Margarita ay nag-sharpen ng may interes. Mukhang legally compelling iyan. Tapos ni Danilo, pinturahan natin siya bilang controlling husband na gumagamit ng pera upang manipulate at intimidate. Ang frozen accounts ay magiging evidence ng kanyang abusive patterns, hindi defensive strategy. Higit pang rustling papers, ang tunog ng illegal mean na nagsi-shift sa full attack mode. Kailangan kitang i-document ng instances ng emotional abuse, financial control, intimidation tactics. Isipin ang iyong kasal. Kahit kailan gumawa si Alan ng financial decisions nang walang konsul sa iyo. Kahit kailan tinanong niya ang iyong spending. Kahit kailan gumamit siya ng pera upang influence ang iyong behavior. Yan ay magiging mahira. Si Dan Alan ay hindi kailanman controlling tungkol sa pera. Kung mayroon man, masyado siyang generous. Then reframe natin ang generosity bilang manipulation. Ang pagbibigay niya sa iyo ay magiging evidence na nilikha niya ang financial dependency upang maintain control. Bawat gift, bawat luxury, bawat comfortable lifestyle choice ay magiging proof ng kanyang systematic isolation strategy. Ang breathtaking audacity ay impressive sa scope nito. Plano nilang i-weaponize ang 25 taon ng dedication at generosity ni Alan, twisting bawat act of love sa evidence ng abuse. Paano si Brianna? Tanong ni Margarita. Hindi siya automatikong kakampi ko. Ang psychology training niya ay ginagawa siyang skeptical sa lahat. Actually perfect iyan. Ang boses ni Danilo ay may satisfaction ng lalaking nakahanap ng closing argument niya. Ang hesitation ni Brianna na suportahan kaagad ay magiging evidence ng kung gaano thoroughly na manipulate ni Alan ang family dynamics. Position natin ang kanyang psychology training bilang isang bagay na ginamit ni Alan upang i-turn ang kanyang sariling anak na babae laban sa emotional needs ng kanyang ina. Gusto mong gawing witness ang ating anak na babae laban sa kanyang ama. Gusto kong isave ang iyong financial future, Margarita. Ang professional training ni Brianna ay nangangahulugan na ang kanyang testimony ay may extra way. Kung magpahayag siya ng concern tungkol sa family dynamics, frame natin ito bilang expert psychological opinion, confirming ang manipulative patterns ni Alan. Ang plan ay elegant sa comprehensive evil nito. Gawing evidence laban sa ama ang professional skepticism ng anak na babae. Reframe bawat act of love bilang manipulation. Transform defensive financial protection sa proof ng abuse. Lunes ng umaga, patuloy ni Danilo, mag-file ako ng emergency restraining orders na nagpapigil sa further asset movement, immediate spousal support ng 15,000 monthly, at temporary exclusive occupancy ng marital home. Sa Miyerkules, pinturahan natin siya bilang abusive husband na nangangailangan ng court supervision upang pigilan ang further financial intimidation. At kung lumaban siya, eskalete natin. Harassment charges kung direktang kontakin kanya. Stalking allegations kung imbestiga niya ang ating activities. Emotional abuse claims kung tanungin niya ang anumang accusations natin. Ang boses ni Danilo ay may cold satisfaction. Ang beauty ng domestic abuse law ay ang denial ay nagiging evidence ng guilt. Kung mas lumaban siya, mas controlling siya mukhang. Ang tawa ni Margarita ay walang warmth. Kawawa si Alan. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang inilabas. 25 taon ng paglalaro bilang trusting husband. Oras na upang turuan siya na ang nice guys finish last. Gumugol sila ng isa pang oras sa coordinating ang kanilang stories, establishing secure communication methods, at preparing para sa kung ano ang tinawag ni Danilo na total legal warfare. Bawat usapan, bawat interaction, bawat financial transaction ay idodokumento bilang evidence ng systematic abuse pattern ni Alan. Ang conspiracy ay nag-evolve mula sa simple asset grab patungo sa character assassination campaign na idinisenyo upang sirain hindi lamang ang finances ni Alan, kundi ang kanyang reputation, relasyon sa kanyang anak na babae, at standing sa community na tinulungan niyang buuin sa loob ng 3 dekada. Habang si Margarita sa wakas ay umalis sa building sa Siam, oras 30 minuto AM, ang kanyang phone ay buzz na ng may unang strategic text ni Danilo. Remember, hindi ka na angry wife. Ikaw ay terrified victim. Sa wakas ay nakahanap ng courage upang makatakas sa iyong abuser. Opisyal na nagsimula ang digmaan. Sabado ng umaga ay nakita si Margarita at Brianna sa Kauf Luna.
Ang bistro kung saan nag-share sila ng monthly mother-daughter brunches sa loob ng 5 taon. Pinili ni Margarita ang kanilang usual corner table. Intimate, private, perfect para sa confidential conversations. Pero sa pagkakataong ito ay nagposisyon siya bilang babaeng humihingi ng professional help ng kanyang anak na babae kaysa maternal support. Brianna, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa iyong ama. Ang boses ni Margarita ay may carefully calibrated vulnerability. Sa tingin ko, may mali sa kanya mentally. Si Brianna ay naglagay ng kanyang coffee cup ng may deliberate precision na ginagamit niya kapag shifting sa therapist mode. Anong uri ng mali, Mom? Controlling behaviors, paranoid thinking. Pinipigilan niya ang aking access sa ating accounts, claiming na para sa security reasons. Pero pinahintulutan ni Margarita na mag-trail off ang kanyang boses, allowing ang imagination ng kanyang anak na babae na punan ang blanks. Gaano katagal na nangyayari ito? Mga buwan, siguro higit pa. Iniugnay ko lang ito sa work stress. Pero kahapon, completely frozen niya ako sa bawat account na share natin. Hindi ko man lang mabili ang lunch. Si Brianna ay lumundo forward. Ang kanyang psychological training ay engaged kahit personal involvement. Mom, ang financial control ay maaring form ng domestic abuse. Pero maaari ring legitimate financial management sa business transitions o legal concerns. Ano ang explanation ni Dad? Ang tanong ay masyadong direct, masyadong professionally neutral. Inaasahan ni Margarita ang emotional support, hindi clinical analysis. Claim niya na routine account security, pero Brianna, kasal ako sa kanya ng 25 taon. Hindi ito routine. Ito ay punishment para sa isang bagay. Punishment. Para sa ano? Si Margarita ay hesitated. Gaano karami ang maaari niyang i-reveal nang hindi exposing ang kanyang sariling conspiracy. Sa tingin ko hinala niya na nagdududa ako sa ating kasal. Siguro sinusubukan niyang i-intimidate ako upang manatili. Mom, ang boses ni Brianna ay may patience ng isang taong gumugol ng taon sa treating manipulative patients. Sinisabi mo ba na financially abusing ka ni Dad upang pigilan ang divorce? O sinisabi mo na iniisip mo ang divorce at pinoprotektahan ni Dad ang assets? Ang distinction ay masyadong malapit sa truth. Si Margarita ay nag-shift ng tactics. Sinasabi ko na ang iyong ama ay nagpapakita ng concerning behavioral changes. At bilang psychologist, akala ko may insights ka tungkol sa nangyayari. Bilang psychologist, sasabihin ko na ang major behavioral changes ay karaniwang may identifiable triggers. Ano ang nangyari 3 araw ang nakalipas na maaring nag-cause kay Dad na biglang restrict ang account access? Nag-race ang isip ni Margarita. Si Brianna ay masyadong well-trained upang tanggapin ang emotional manipulation ng walang evidence. Bawat tanong ay nagpapakita ng gaps sa victim narrative ni Margarita. Hindi ko alam kung ano ang trigger. Iyan ang nakakatakot sa akin. Pero si Brianna ay nag-aral sa mukha ng kanyang ina ng may clinical detachment. Binabasa ang micro-expressions at verbal inconsistencies ng may professional skill. Mom, humihingi ka ba ng psychological advice? O humihingi ka na pumili ako ng side sa marital conflict? Ang blunt question ay nag-shatter ng manipulation strategy ni Margarita. Ang kanyang anak na babae ay hindi magbibigay ng emotional support na magvavalidate ng kanyang victim narrative. Humihingi ako na tulungan mo akong maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating pamilya. Kung gayon, iminumungkahi ko na magkaroon ka ng honest conversation kay Dad tungkol sa kanyang concerns, sa halip na humingi sa akin na psychoanalyze, siya batay sa iyong interpretation ng kanyang behavior. Si Margarita ay umalis sa CALF. 20 minuto pagkatapos, galit sa professional detachment ng kanyang anak na babae at worried tungkol sa implications. Kung tatanggi si Brianna na automatikong suportahan ang claims ng kanyang ina, ang victim narrative ay guguho sa professional scrutiny. Samantala, 40 metro ang layo sa headquarters ng Cole Construction. Tumatanggap ako ng intelligence na magre-reshape ng entire battlefield. Ang call ni Jim Morrison ay dumating sa 10 oras 15 minuto ang eksakto nang nagre-review ako ng weekend job site reports. Alan, akala ko gusto mong malaman. Si Dan Thompson ay may problems brewing sa State Bar Association. Balita ay iniimbestigahan nila ang kanyang handling ng contractor payments sa Mitchell case. Anong uri ng problems? 3 subcontractors ang nag-file ng complaints tungkol sa non-payment noong nakaraang buwan. Kinolekta ni Thompson ang fees mula sa kanyang client, pero hindi niya ipinamahagi ang payments sa trades. Classic trust account violation kung mapapatunayan nila. Inilagay ko ang aking kape. Ang isip ay agad na nagkalkula ng implications. Gaano kaseryoso? Seryoso sapat na nag-schedule ang Bar Association ng hearing para sa next week.
Si Thompson ay scambling upang makahanap ng 23 grand upang gawing whole ang subcontractors bago matapos ang investigation. $23,000 ang eksaktong amount na utang ni Dan. Ayon sa aking research. Jim, willing ba ang mga subcontractors na iyon na i-discuss ang kanilang experience kay Thompson kung may mula sa construction community ang mag-reach out? Absolutely. Galit na galit ang mga iyan. Nangako si Thompson ng payment sa loob ng 6 na buwan. Laging may excuses. Laging sinisisi ang delay sa kanyang client o court procedures. Maliit na operators sila na hindi kayang absorb ang losses na iyon. Gumugol ako ng susunod na 3 oras sa strategic phone calls. Bob Martinez mula sa Martinez Electrical, na naghihintay ng 8 buwan para sa $7,400. Steve Chen mula sa Chen Plumbing. Utang $9,200 mula noong nakaraang Oktubre. Randy Foster mula sa Foster Roofing. Naghihintay pa ng $6,500 mula sa job na natapos noong Nobyembre. Bawat usapan ay sumunod sa parehong pattern. Professional courtesy calls mula sa Cole Construction na nag-check ng references bago potentially hire si Thompson para sa legal services. Bawat contractor ay eager na mag-share ng warnings tungkol sa payment practices ni Dan, ethical shortcuts, at professional unreliability. Sa ISAYEM, may documented evidence na ako ng systematic pattern ni Dan ng paggamit ng client trust accounts bilang personal banking, violating state bar regulations, at misleading subcontractors tungkol sa payment timelines. Sa 2 oras 30 minuto EM, tinawagan ko ang ethical complaint hotline ng State Bar Association. Gusto kong mag-file ng formal complaint tungkol sa attorney misconduct. Sabi ko sa intake specialist. Si Daniel Thompson ay engaged sa pattern ng client trust account violations at gumawa ng misleading representations sa construction industry professionals. Ang complaint form ay humingi ng detailed documentation. Ibinigay ko ang contractor names, amounts owed, timeline ng misrepresentations, at evidence ng systematic abuse ni Dan ng client funds. 3 additional contractors ang sumang-ayon na magsilbing witnesses kung kailangan. Sa 4 oras EM, ang law office ni Dan ay tumatanggap ng calls mula sa Bar Association tungkol sa expedited investigation procedures at mandatory hearing attendance. Ang kanyang professional reputation, ang foundation ng kanyang conspiracy laban sa akin, ay ngayon under formal ethical review. Sa 4 oras 47 minuto EM, nagbuzz ang aking phone nang may text mula kay Mike Rodriguez. Si Thompson ay umalis lang sa kanyang office na may dalang 3 boxes ng files. Patungo sa kanyang kotse. Gusto mo bang sundan ko? No need. Nagtaype ako pabalik. Alam ko eksakto kung saan siya pupunta. Si Dan ay magdadrive diretso kay Margarita. Panic overriding ang kanyang usual caution. Ang conspiracy na nagsimula ng may confidence at careful planning ay malapit ng maging desperate scramble para sa survival. Hayaan silang magpanik. Hayaan silang magkamali. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. 2 araw ng professional crisis ang nagbigay ng oras kay Brianna upang i-process ang lahat ng natutunan niya. Ang drive patungo sa headquarters ng Cole Construction ay parang paglalakbay patungo sa reckoning na iniiwasan niya sa buong adult life niya. Ang aking office building ay nakatayo ng matibay laban sa Abril SKY. Brick at steel at honest workmanship. Lahat ng pretend ng glass tower ni Dan, pero hindi. Si Sarah, aking sekretary sa loob ng 8 taon, ay bumati kay Brianna ng may warmth na reserved para sa family members na talagang dumadalo sa job sites at company picnics. Inaasahan ka niya, honey. Pumasok ka lang. Tumayo ako nang pumasok siya. Binabasa ang kanyang body language ng may careful attention na natutunan ko mula sa pagmamasid sa moods ni Margarita sa loob ng 25 taon. Pero si Brianna ay iba ang pagdadala ng sarili. Professional posture, clinical distance, ang bearing ng isang taong gumawa ng difficult decisions. Dad, kailangan nating i-discuss kung ano ang nangyayari sa inyo ni Mom. Ang kanyang boses ay may careful neutrality na ginagamit niya sa troubled patients. Gumugol ako ng 2 araw sa analyzing ang sitwasyon at kailangan kong maunawaan ang iyong perspective. Ano ang sinabi sa iyo ng iyong ina? Na nagpapakita ka ng controlling behaviors, financial manipulation, possible emotional abuse. Nakaupo siya sa harap ng aking desk, hands folded precisely. Gusto niya akong suportahan ang kanyang victim narrative gamit ang aking professional credentials. Ang clinical language ay jarring, galing sa aking anak na babae. Pero kinilala ko ang kanyang strategy. I-distance ang sarili emotionally upang i-evaluate ang facts ng objectively. At ano ang tingin mo? Sa tingin ko sinubukan akong manipulate ni Mom sa parehong paraan na apparently na manipulate kanya. Ang birding mga mata ni Brianna
Sobrang katulad ni Margarita. Pero mas clear somehow, ay nag-aral sa aking mukha. Ipakita mo sa akin ang evidence, Dad. Kailangan kong marinig kung ano ang narinig mo. Nag-hesitate ako. Kapag binatugtog ko ang recording na iyan, wala nang pagpoprotekta sa kanya mula sa truth tungkol sa kanyang ina at asawa. Pero si Brianna ay 30 taong gulang, licensed psychologist, capable ng handling reality. Pinindot ko ang play sa aking cellphone. Ang boses ni Margarita ay napuno ang office. Kapag ang matandang tanga ay pumirma na sa mga papel, magkakaroon tayo ng lahat ng plano natin. Ang ekspresyon ni Brianna ay hindi nagbago sa unang minuto. Professional detachment held habang nakikinig siya sa kanyang ina na nagmumok ng 25 taon ng kasal. Narinig si Danilo na nagkalkula ng legal strategies para sa maximum financial damage absorbed ang kanilang cold discussion ng timeline at asset division. Pero nang sabihin ni Margarita, 25 taon ng paglalaro bilang devoted wife, ang composure ni Brianna ay nag-crack slightly, ang kanyang mga kamay ay clenched once pagkatapos relaxed ang recording ay natapos. Katahimikan ang nag-unat sa pagitan natin na parang bridge na ayaw niyang tawirin muna. O tanong niya sa wakas. 6 days. Ay, narinig ko ang usapang ito sa iyong bahay noong nakaraang Martes. At ikaw ay ano? Building a defense strategy, habang nagpapanggap na normal ang lahat. Something like that. Lumundo siya sa kanyang upuan, nagpo-process. Hiniling sa akin ni Mom na i-evaluate ang iyong mental state. Gusto niya akong magbigay ng professional opinion na nagpapakita ka ng abusive patterns. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na hindi ko ethically ma-assess ang isang tao nang walang proper evaluation. Na ang kanyang claims ay inconsistent sa iyong established behavioral patterns. Ang boses ni Brianna ay may note ng anger ngayon. Sinubukan niyang gamitin ang aking training bilang weapon. Dad, laban sa iyo at laban sa professional standards. Ang bigat ng betrayal, hindi lamang akin, kundi niya, ay nanirahan sa pagitan natin. Sorry na nadrag ka sa ganitong, sweetheart. Hindi. Ang kanyang tono ay nag-sharpen ng may resolve. Natutuwa ako na alam ko ang truth. Ang tanong ay, ano ang mangyayari ngayon? Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak na babae. Nakikita ang strength na tinulungan kong buuin. Pero independence na hindi ko makokontrol. Iyon ang iyong choice, Brianna. Hindi kita hihilingin na pumili ng side. Pumili na ako. Tumayo siya. Decision made. Pinili ko ang truth kaysa family loyalty. Pinili ko ang evidence kaysa emotion. At pinili ko na suportahan ang parent na hindi sinubukan na manipulate ang aking professional ethics. Relief ang dumaloy sa akin. Sinundan agad ng concern. Paano si Danilo? Paano siya? Ang kanyang boses ay naging cold. Ang aking asawa ay participated sa conspiracy upang financially destroy ang aking ama habang ginagamit ang aking psychology practice bilang cover. Tapos na ang kasal na iyan. Brianna, Dad, hindi ko ginagawa ang desisyon na ito sa galit. Ginagawa ko ito batay sa character assessment at behavioral evidence. Lumipat siya patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto. Magte-testify ako ng honest tungkol sa family dynamics kung kailangan. Pero hindi ako magiging weapon ng sinuman, kasama ka. Naiintindihan ko. Good. Dahil may isa pang bagay na kailangan kong gawin. Umalis siya sa aking office nang may determined stride ng isang taong nakahanap ng moral clarity sa situation na idinisenyo upang sirain ito. 20 minuto pagkatapos, papasok siya sa kanyang sariling bahay upang harapin ang lalaking nag-traidor, hindi lamang sa akin, kundi sa professional ethics na gumugol siya ng taon sa pagbuo. Nakaupo ako ng mag-isa sa aking office, napaligiran ng evidence ng 35 taon ng honest work, at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naranasan mula nang magsimula ang nightmare na ito. Hope na ang truth ay maaring actually ma-ter. Ang susi ni Brianna ay umikot sa lock sa 7:30 PM, at ang startled expression ni Danilo ay nagpahayag na hindi niya inaasahan na maaga siyang uwi. Nakasandal siya sa living room couch namin. Legal documents na nakakala sa coffee table. Half-empty whiskey bottle sa loob ng reach. Kailangan nating mag-usap, anunsyo ko. Naglalagay ng aking purse ng may deliberate precision. Raw day. Hindi siya tumingin mula sa kung anong case file na pinipretend niyang na-review. Ang Barrett deposition ay na-postpone ulit. Alam ko ang tungkol sa conspiracy, Danilo. Ang kanyang ulo ay snapped up. Ang careful lawyer's mask ay slipped, revealing isang bagay na desperate sa ilalim. Anong conspiracy? Ang isa kung saan ikaw at ang aking ina ay naglano na financially destroy ang aking ama habang ginagamit ang aking psychology credentials upang suportahan ang false abuse allegations. Nanatili akong nakatayo, maintaining advantage. Narinig ko ang recording. Bawat salita.
Inilagay niya ang kanyang whiskey glass ng may exaggerated calm. Brianna, sa tingin ko nagkakamali ka ng pag-unawa. 25 taon ng paglalaro bilang devoted wife. Familiar ba? Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Si Dan Thompson, na makakapag-argue ng cases sa harap ng State Supreme Court, biglang mukhang lalaking nanonood ng kanyang mundo na gumuho. Gaano karami ang narinig mo? Lahat. Asset division strategy, timeline, iyong fee calculation, performance reviews ni Mom. Nakaupo ako sa harap niya, maintaining professional distance. Bahagi ba ng plan na ito ang buong kasal natin? 3 araw pagkatapos, natuklasan ni Margarita na ang social destruction ay mas mabilis gumalaw kaysa legal proceedings. Ang dining room ng Riverside Country Club ay buzz ng may Saturday brunch conversation. Pero ang clusters ng mga babae ay natahimik nang lapitan sila ni Margarita sa kanilang tables. Si Linda Patterson, kanyang bridge partner sa loob ng 5 taon, ay naging fascinated sa kanyang eggs Benedict nang huminto si Margarita upang mag-hello. Si Susan Morrison ay nag-claim ng urgent phone call kaysa magpatuloy ng usapan. Sa oras na marating ni Margarita ang kanyang usual table, naunawaan niya na ang conspiracy ay naging public knowledge. Margarita, dear, ang boses ni Janet Cowford ay may false sweetness. Namiss ka namin sa planning committee meeting kahapon. Anong meeting? Hindi ako informed. Oh, hindi mo nakuha ang message. Kailangan naming gumawa ng organizational changes. Naiintindihan mo. Si Margarita ay nagsimulang makilala ang pattern. Phone calls not returned, invitations rescinded, social doors closing ng may whispered efficiency. Samantala, nag-conduct ako ng sariling campaign ng may mas malaking sukses. 35 taon ng honest dealing ang nagbigay sa akin ng credibility na walang legal maneuvering ang makakasira. Ang aking launch kay Tom Bradley sa bank ay strategically productive. Nag-share ako ng concerns tungkol sa family difficulties ng may sapat na detalye upang mag-establish ng facts ng hindi mukhang vindictive. Si Margarita at ang aming manugang apparently ay nag-develop ng concerning plans tungkol sa ating assets. Nabanggit ko sa ibabaw ng kape. Kailangan kong mag-implement ng protective measures. Ang response ni Tom ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Professional understanding mindset ng may personal sympathy para sa kaibigan na nakaharap ng family betrayal. Ang Chamber of Commerce Board meeting noong gabing iyon ay equally valuable. Nang tanungin ni Jim Morrison tungkol sa absence ni Margarita sa recent fundraising dinner, ipinaliwanag ko na may genuine sadness tungkol sa marriage difficulties na lumitaw. Minsan natutuklasan mo na ang mga tao ay hindi kung sino ang akala mo. Sabi ko, allowing disappointment na makita. 2 taon ng kasal, at lumalabas na nagpaplano siya. Well, natutuwa ako na nalaman ko ng maaga. Sa Sunday evening, complete na ang social isolation ni Margarita. Ang Country Club Membership Committee ay nag-schedule ng routine review ng kanyang status. Ang Charity Board ay tumanggap ng kanyang resignation mula sa positions na hindi niya kailanman isinumit. Ang professional collapse ni Danilo ay accelerated alongside ng social exile ni Margarita. 3 major clients ang nag-terminate ng relationships, citing concerns tungkol sa judgment at ethical standards. Ang Miller Industries account, worth $200,000 annually, ay nagpadala ng formal letter na nagpapahayag ng loss of confidence sa counsel's professional discretion. Ang frantic Sunday night call ni Margarita kay Danilo ay may desperation na narinig ko sa thin walls ng kanilang apartment. Alam ng lahat Danilo. Lahat. Hindi ko maipakita ang mukha ko kahit saan sa bayang ito. Mag-file tayo ng emergency motions lunes ng umaga. Pilitin si Alan sa defensive position. Bago mawala ang iyong law license. Bago ako lumipat tabalik sa bahay ng aking kapatid na babae sa Minnesota. Ang kanilang mutual recrimination session ay tumagal hanggang hating gabi. 2 conspirators na natutuklasan na ang shared guilt ay hindi pareho sa shared solutions. Bukas ay magdadala ng kanilang last desperate gambit. Handa na ako. Lunes ng umaga ay nakita si Margarita sa downtown office ni Linda Hawthorne. Isang divorce attorney na ang reputation para sa scorched earth tactics ay nagbigay sa kanya ng notoriety at high fees. Ang glass conference room ay nag-overlook sa courthouse kung saan inaasahan ni Margarita na sirain ako. Pero ang ekspresyon ng lawyer ay nagmumungkahi ng limited optimism. Emares Cole, nare-review ko ang iyong materials. Ang boses ni Linda ay may professional skepticism. Ang financial protective measures ng iyong asawa ay mukhang legally sound. Ang joint account holders ay may rights na restrict access sa marital discord. Pero ito ay financial abuse. Ang desperation ni Margarita ay leaked sa kanyang victim persona. Kinokontrol niya ang bawat aspect ng aking access
sa pera na sama-sama nating kinita. Pera na kinita niya ayon sa tax records sa loob ng 25 taon. Kinonsulta ni Linda ang kanyang notes. Ang iyong income contributions ay mukhang minimal. Hindi ka employed outside the home mula noong 1,989. Namula ang mukha ni Margarita. Ang pagiging homemaker ay kumakatawan sa luxury at security. Ngayon ay mukhang evidence ng dependency. Paano ang emotional abuse, intimidation tactics? Anong specific incidents ang maaari mong i-document? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Si Margarita ay gumugol ng sleepless nights na sinusubukang mag-construct ng believable abuse patterns mula sa 25 taon ng genuine consideration at generosity ni Alan. Controlling siya tungkol sa pera. Laging ganoon. Maaari mo bang bigyan ng examples ng threats, physical intimidation, isolation mula sa family o friends? Well, no. Pero MRS call, ang domestic abuse cases ay nangangailangan ng evidence. Nag-threat ba sa iyo physically ang iyong asawa? Pinigilan ka na umalis sa bahay? Minonitor ang iyong communications. Bawat tanong ay nagdudulot ng holes sa fabricated narrative ni Margarita. Si Alan ay hindi kailanman nagtaas ng boses sa galit. Hindi kailanman nag-restrict ng kanyang activities. Hindi kailanman nagtanong sa kanyang friendships. 0 blocks ang layo. Natuklasan ni Danilo na ang Bar Association investigations ay gumagalaw ng may bureaucratic efficiency kapag gusto nila ng answers. Ang Ethics Committee call noong Lunes ng umaga ay may implications, higit pa sa contractor payment delays. Mr. Thompson, nakatanggap kami ng additional complaints tungkol sa iyong handling ng client trust accounts. Specifically allegations na ginagamit mo ang client funds para sa personal expenses pending case resolution. Ang kamay ni Danilo ay humigpit sa phone. Unfounded ang allegations na iyan. Lagi kong pinananatili ang proper accounting. May documentation kami mula sa Martinez Electrical na nagpapakita ng invoices na isinumit 8 buwan ang nakalipas ng may promises ng payment pending client approval. Pero ang iyong client ay nagsettle 6 na buwan ang nakalipas. Nasaan ang funds na yon ngayon? Ang sagot ay ang kanyang personal checking account kung saan ang contractor payments ay na-divert upang cover office rent at student loans. Ano ang mukhang resourceful cash flow management noon ay ngayon mukhang embezzlement. Maaring may administrative delays. Mr. Thompson, nag-schedule kami ng formal hearing para sa Huwebes ng umaga. Kailangan mo ng complete financial records para sa lahat ng client accounts dating back 18 months. Sa Miracle evening, si Margarita at Danilo ay umabot sa desperation na nagbe-breed ng dangerous decisions. Ang kanilang emergency strategy session sa nearly empty office ni Danilo ay parang generals na nagpaplano ng final assault ng walang ammunition. Kailangan nating mag-file ng domestic violence claims. Anunsyo ni Margarita ng may false confidence. Iyan lang ang paraan upang pilitin siya sa defensive position. Margarita, ang false domestic violence allegations ay felony charges kung mahuli tayo. Given ang evidence na siguro mayroon siya. Anong evidence? Hindi ko kailanman sinabi ang anumang bagay sa harap ng kameras o witnesses na magkokontradict. Huminto siya. Naalala ang recording na nagsimula ng kaskede na ito. Ang recording ay nagpapatunay na nagpaplano tayo ng financial strategy. Hindi documenting ang kanyang abuse. Kaya, reframe natin ito. Ang iyong legal expertise, aking victim testimony, gawing narrative ang tungkol sa long-term emotional manipulation at financial control. Tinitigan siya ni Danilo sa ibabaw ng conference table. 6 na buwan ang nakalipas. Siya ay bored housewife na naghahanap ng excitement. Ngayon ay nagpopropose siya ng perjury sa federal court. Kung mabigo ito, pareho tayong haharap ng criminal charges. Kung hindi natin subukan, haharap ako ng poverty at ikaw ng disbarment anyway. Ang boses ni Margarita ay may calculation ng isang taong nawala ang lahat maliban sa ability na ibaba ang iba. At least this way we go down fighting. Ang restraining order hearing noong Huwebes ng umaga ay magdedetermina kung succeed ang kanilang Hail Mary o kung magbibigay lang sila kay Alan ng higit pang conspiracy evidence. Wala sa kanila ang natanto na ang kanilang kalaban ay gumugol ng buong week sa documenting bawat phone call, bawat desperate meeting, bawat kasinungalingan na sinabi nila sa lawyers at friends. Si Alan Cole ay hindi na lamang nagde-defend sa sarili. Nagbubuo siya ng prosecution case. Ang Davenport County Courthouse ay iba noong Mayo 1, na parang 35 taon ng honest reputation ay nagkrystallize sa isang bagay na tangible na maaari kong dalhin sa battle. Si Judge Patricia Hendricks ay nagpreside sa Domestic Relations Court ng may no-nonsense efficiency. Nakakita na ng bawat form ng family deception imaginabo. Si Margarita ay nakaupo sa plaintiff's table kasama si Linda Hawthorne.
Suot ang carefully chosen outfit ng battered wife. Conservative dress, minimal makeup, nervous demeanor na maaring genuine given ang stakes. MRS. Call. Sinimulan ni Judge Hendricks ang pagre-review ng Emergency Restraining Order Petition. Alleged mo na ang iyong asawa ay engaged sa financial abuse at intimidation. Maaari mo bang ilarawan ang mga specific incidents na nagdulot sa iyo ng takot para sa iyong kaligtasan? Ang boses ni Margarita ay nanginginig ng may sanay na vulnerability. Your Honor, sa loob ng mga buwan ang aking asawa ay nagre-restrict ng aking access sa aming accounts. Nagmomonitor ng aking spending. Gumagawa ng threats tungkol sa mangyayari kung susubukan kong umalis. Anong uri ng threats? MRS call. Financial threats. Naiiwan akong walang-wala. Nagagamitin niya ang kanyang business connections upang sirain ang aking reputasyon. Si Margarita ay huminto para sa effect. Noong nakaang linggo, completely pinutol niya ang aking access sa pera. Kahit para sa basic necessities. Pinanood ko ang aking asawa ng 25 taon na mag-perjure ng may lumalaking confidence. Bawat kasinungalingan ay nakatayo sa nakaraang isa. Lumilikha ng fictional abuse mula sa lalaking gumugol ng dekada sa pagbibigay ng bawat ginhawa na hiniling niya. Si Judge Hendricks ay lumingon sa aking attorney, James Morrison. Gusto ba ng defendant na sumagot? Tumayo si James ng may calm authority. Nakuha sa loob ng 30 taon ng pagpraktis ng batas ng walang suborning perjury. Your Honor, may evidence kami na ang mga claim ni MRS Cole ay hindi lamang false, kundi bahagi ng deliberate conspiracy upang defraud ang defendant ng marital assets. Serious allegation yan, Counselor. May audio recording kami ni MRS Cole at ng kanyang co-conspirator, Daniel Thompson, na nagpaplano ng eksaktong senaryo na ito 6 linggo ang nakalipas. Pumuti ang mukha ni Margarita. Si Linda Hawthorne ay nagbulong ng frantic sa tainga ng kanyang client. Pero impossible ang damage control kapag ang buong kese mo ay nakatayo sa kasinungalingan. Gusto kong i-present ang Exhibit A. Patuloy ni James, na nag-connect ng kanyang phone sa audio system ng courtroom. Ang boses ni Margarita ay napuno ang chamber. Kapag ang matandang tanga ay pumirma na sa mga papel, magkakaroon tayo ng lahat ng plano natin. Sa loob ng 43 minuto, nakikinig si Judge Riss sa complete conspiracy na nag-unfold. Ang pagmumock ni Margarita sa aming kasal, ang legal strategies ni Dan para sa asset seizure, ang kanilang calculated plan upang i-manipulate ang psychology credentials ni Brianna. Ang lalaki ay talagang naniniwala na mahal ko siya. Ang recorded voice ni Margarita ay nagdeklara ng may casual cruelty. Pinanood ko ang fabricated victim narrative ng aking asawa na guguho sa real time. Ang kanyang coach testimony tungkol sa pagdatakot para sa kanyang kaligtasan ay naging absurd nang ikumpara sa kanyang recorded laughter tungkol sa pagmanipulete ng matandang tanga. Pinatigil ni Judge Riss ang recording. MRS call. May response ka ba sa evidence na ito? Ang bibig ni Margarita ay bumuka at nagsara ng tahimik. Pumuti ang mukha ni Linda Hawthorne habang natanto na ginamit siya ng kanyang client upang mag-file ng fraudulent court documents. Your Honor, sabi ni Linda ng maingat. Humihingi ako ng permission na umatras mula sa case na ito. Hindi ako informed ng mga circumstances na ito nang sumang-ayon akong mag-represent. Motion granted. Tinitigan ni Judge Hendricks si Margarita nang may stares na reserved niya para sa perjurers. MRS call. Tinatanggal ko ang iyong restraining order petition ng may prejudice. Bukod dito, I refer ko ang matter na ito sa District Attorney's Office para sa investigation ng possible perjury charges. Ang gavel ay bumagsak ng may finality na umalingaw-ngaw sa courtroom. 2 linggo pagkatapos, ang divorce settlement ay nag-reflect ng spectacular miscalculation ni Margarita. Ang kanyang documented deception ay nag-eliminate ng anumang claim sa spousal support at ang prenuptial agreement na kanyang nakalimutan. Signed eagerly noong 1987 ay naglimit sa kanya ng minimal asset division. Ang suspension ng law license ni Dan ay naging permanent revocation na matuklasan ng Bar Association ang $127,000 sa missing client funds. Huling narinig ko, lumipat siya sa Nebraska at nagtatrabaho bilang paralegal. Nag-file si Brianna ng divorce kinabukasan pagkatapos ng hearing, citing irreconcilable differences. Nagbubuo siya ng bagong practice na focused sa family therapy na may particular expertise sa pagkilala ng manipulation patterns. 6 na buwan pagkatapos, nagtatrabaho si Margarita sa retail sa Paihong Mall kung saan minsan gumastos siya ng aking pera sa luxury items. Ang irony ay hindi nawawala sa alinman sa amin. Mulong nai-rebuild ko ang reputation ng Cole Construction
na mas malakas kaysa dati. Ang support ng community sa panahon ng aking family difficulties ay nag-translate sa bagong contracts at mas malalim na business relationships. Ang bahay ay pakiramdam iba na ngayon, mas tahimik, pero honest. Walang performed conversations o calculated affection pa. Simple lang ang tunog ng ulan sa windows na aking itinayo gamit ang sariling mga kamay sa bahay na sa wakas ay akin na muli. Tama si Margarita sa isang bagay. Talagang naniniwala akong mahal niya ako. Ngayon alam ko na ang difference sa pagitan ng love at performance. Kung nagustuhan mo ang story na ito, mangyaring mag-like ng video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ang iyong impressions ng story na ito sa comments. Upang makinig sa susunod na story, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.